Napaka-play safe daw natin. Na bakit daw biglang nagbati na si Richard at si JK? Bakit daw yung scenario hindi natin naikwento? Gusto niyo nang malaman kung ano talaga nangyari. Ano nga ba? Ito na. So close na kayo ng daddy mo. Sobra, araw-araw. Minsan driver, makeup artist. Dennis Padilla, sumama ang loob sa anak. Nabudol nga ba siya ng mga anak? Mga kapatid ni Dennis, hindi na nakatiis. Naglabas na rin ng sama ng loob. Ang sabi sa akin, alam mo ba? Sinampal ni Francine Diaz ang isang aktor. Ha? Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito ba si Mama Loy? Ito si Joseph Poco. At ito naman po si Papa O, si Oji Diaz. So, ano pa nga ba ang laging hinihirit sa amin? Ichika ko na, Daddy! Butok na butok mo ang makeup namin. Kasi galing sa Batang Quiapo. Pasensya, nagmamadali kasi ako kaya hindi na ako nakapagpa-makeup eh. Ha? Kasi na-late niya ako today, diba? So, next time, mag-makeup ako, promise. Ha? Wala pa yung makeup? Wala. Uy. Oo, Diyos ko. Totoo ba? Eto may tissue ha. Ayan. Tignan natin ha. Wala talaga. Ipapahid ko na. Ha? Ipapahid ko na. Sus, wala nga. Teka na. Huwag mong subukan. Bawal yan. Hindi na kayo mabiro. Yun lang naman ang point ko. Gusto pa paalam sa kanila na produkto to ng Entis. Yes, tama. Pero parang may gusto pa sila ibang malaman. Ano na kung saan yung winning smiles natin? Gorgeous smiles. Oo, tama naman. Doc JC Solis yan. Pero hindi. Meron pa silang gustong malaman. Yung salamin natin, Ideal Vision, ni Doc Jessica T. Diyos ko, syempre alam naman na nila yan. Hindi rin yun eh. Meron pa silang gusto malaman. Diyos ko. Kwento yung gusto na malaman eh. Kwento? Oo, kwento. Tungkol saan? Tungkol sa kung ano ba talagang totoong kwento nun sa nangyari sa ABS-CBN Ball. Yan na nga sinasabi ko, Loy eh. Yung mga ganyan-ganyan mo eh. Oo nga. Di ba sinabi ko sa'yo? Ang dami kasi nagtatanong. No, alam mo, sa totoo lang, hindi lang sa'yo. Sa akin din marami nagtatanong. Kahit yung mga netizen na nagko-comment sa ating YouTube, ang dami rin nagtatanong. Napaka-play safe daw natin. Na bakit daw biglang nagbati na si Richard at si JK? Bakit daw yung scenario hindi natin naikwento? Gusto niyo nang malaman kung ano talaga nangyari. Ano nga ba? Ito na. So, nakausap ko yung side ng kampo ni Richard. Nakausap ko yung kampo ni JK Labajo. Nakausap ko rin yung kampo ni Kyle Echari. Sa panig naman din ni Daniel, may nakausap din ako. Isa lang ang kanilang sinasabi. Huwag mo nang patulan noon. Anong gagawin ko, Lloyd? Nakikiusap sila. KJ naman. At saka okay na eh. Kahit pa may alam ako sa pangyayari. Yun lang naman. Magkaiba talaga yung version nila. Magkaiba pala yung mga version eh. So, ano-anong versions yan? Mahaba. Huwag na natin talakayin. Nakiusap na sa akin. Behave na raw ako. Basta importante, yung nalaman ko ay okay na si Richard at si JK Labajo. Si Kyle Echari at si Daniel ay feeling ko magkakaayos din yan. Actually, ito nga sa press con, umattend ako sa MediaCon ng Incognito. Kamusta? Kung saan nakahalos kalahati na sila, hindi pa. Para ipagmalaki yung mga susunod na episodes kung saan sila naman ay nasa Japan. Ay, grabe. Lloyd, ang ganda ng trailer. Sabi ko, ano ba to? Hollywood ba gumawa nito o Korean? Talaga ang Pinoy, hindi na talaga magpapatalbog sa Hollywood at sa Korea na pagdating sa action scenes. Diba? Oo, talagang pati yung mga artista mismo. Ay namangha eh. Ayan, talagang habang pinanonood nila, tapos palakpakan yung mga tao dahil nga apakaganda ng trailer.
ng mga susunod na episodes. Ay, ang galing. Tito Ogie, sa Japan yan? Oo, Japan yan. Japan. Hindi ba yung green screen? Ay, sandali. Kakaibang war yan. Kakaibang war yan. Kasi talagang suntukan, barilan, sa yelo, sa niebe. Ang taray sa niebe? Oo. Oh. Diba? O yan, talagang ano yan, Diyos ko, talagang ang kwento nga nila yung basa na yung paan nila. Oo? Oo, tapos sabi ni Daniel, alam na pala namin kung anong technique para hindi ka madulas at hindi mabasa paan mo. Nalaman namin huli na, tapos na yung taping. Ah, talaga? Oo. So, hindi na nagamit yung tape? Oo. Tapos, talagang manghang-mangha sila eh. Kasi nga, grabe talaga yung sundukan sa niebe. Talaga? Oo. Hindi talaga green screen yan, Tito Ogie. Sige, papayag ako. Ah, ano ba talaga? Taas mo yung kamay mo. Ha? Taas mo yung kamay mo. Sige, Tito Ogie, naniniwala na ako. Ikaw naman. Yun lang. Ginastusan talaga yan. Oo naman, Diyos ko, partida yan. Walang prangkisa ang ABS-CBN, ha? Tama. Grabe. Alam mo, kahit nahuli si Ian Veneracion, dahil nga galing siya sa Singapore at humabol lang siya sa media ko, ay talagang naging, ano pa rin, remarkable ang presensya doon ni Ian sa press ko. Ni contractor. Ni contractor. Kaya naman, Diyos ko, talagang si Daniel, sabi nga niya kahit daw magkaroon pa ng season 2, season 3, gagawin niya. Hindi ba sila natanong nga tungkol dun sa nangyari sa ABS-CBN Ball? Can you move on? Ay, hindi. Natanong ko lang kasi ng MediaCon, di ba? Wala. Hindi nagkaroon ng pagkakataon yung mga reporters na makapagtanong. Kasi ganyan ngayon ang style, no? Pag MediaCon, all about the project, the serye. Yun ang topic lang. Wala nang personal. Although, maraming interesado malaman dahil magkatabi nga si Richard at saka si Daniel. Gusto nilang malaman kung ano ba talagang nangyari, ano yung kanilang version of truth. Di ba? Andyan din si Maris at si Anthony Jennings na parang kalmado na, parang nag-get over na nila yung issue sa kanila dati. Si Kyla, binibiro pa ni Anthony Jennings na paiba-iba yung direksyon ng banks. Ha? Talaga ba? Oo. Diba? Dahil nga sa yelo sila Oo. So almost 2 weeks sila dyan. Wow. Sa Japan. Talagang ginastusan. Wow! At saka natutuwa sila, para silang magkakapatid na. Sabi nga ni Daniel doon. Walang paistaran. Parang magkakapatid pero magkakaiba magulang. Ganun. Sobra yung kanilang camaraderie. Yung bonding nila. Yung bonding nila sobra. Marami silang nag-i-discover. Oo. Ayan ay mapapanood na sa Netflix. Yes. Oo. Kaya, naku, congratulations dahil pinanonood ko yan. Pero sayang na yun, no? Sana nabigyan din ng chance yung mga reporter magtanong. Baka may mga extra pa silang tanong about incognito. Oo nga. Kasi ngayon, ganun ang style, no? Isesend mo yung question mo. Depende kung papasa sa kanila. So, ang nagbabasa ng tanong ay ang moderator na si Bea Rose Santiago. Oo. Ganun na lang nangyari. Kasi nga nakaano rin yan eh. Although nakaantabay talaga yung mga tao kung ano yung kanilang version of truth sa nangyari. Pero wala tayong naringgan. Pero si Baron Geisler ang naringgan natin. Ay, siya ang nagkwento ng version? Ay, naku. Meron din siyang version? Oo. Ilalahad mo ba? Tinanong ko siya, bakit wala ka sa ABS-CBN Ball? Umattend ako ng graduation ng aking anak na si Sofia. At alam mo kung sino kasama ni Baron? Sino? Sa press call. Sino? Ang kanyang anak kay Nadia Montenegro na si Sofia. Yung gumraduate. Tapos nakausap ko pa sila. Walang nakaawat sa akin. Talaga? Kasi na-corner ko si Baron kasama yung anak. Eto. Ayan, ang matama. Ganda ni Sofia, Female version ni Baron. Hindi mo lang ang bigote. Ayan, diba? Gaaral na yan, college na. Ayan na yung mga ano mo. Pagsusumikap mo, Baron. Nakaset na. Laki ng pangarap sa'yo nito. Sobra. Oo. Sobra. Ikaw ang pinaghahandaan niya. Ang pinagandaan ko ng 18 years. Wow. Hindi, 7. Kamusta kayo ng daddy mo? Okay naman po. Building. Kaka-graduate na lang. Ng senior high. Senior high? Saan? Homeschool po. Homeschool. Caloocan. Ako yung nandun.
Wow. Proud dad. Talaga? Sobra. So close na kayo ng daddy mo. Sobra, araw-araw. Minsan driver, makeup artist. Oh? Nagme-makeup ikaw sa kanya? Kanina, sa nag-makeup sa akin. Habang kasi pag nag-school na to, hindi ko na masyadong makikita. So, making the most of my time. So, together, pinagluluto niya ako, pinagluluto ko siya, sabay kami kumain. Gym. Ko na siya, fitness goals. How's you and your mom? Good. Okay na rin. Talaga? Yeah. Oh, That diba? is so good. Yun ang pinakamasarap na emosyon ng isang bata na okay ang parents niya. Diba, nakakatuwa. Ang saya-saya ng daddy. Talagang, oo, talagang yung kolehiyo naman ni Sofia ang kanyang pinaghahandaan. At nakakatuwa, ang nag-makeup sa kanya si Sofia, ang nag-drive din papunta doon si Sofia. Banding din siya. Oo, Diyos ko, sobrang siyang excited sa kanya, Daddy Baron. Sabi niya sa akin ni Baron, nung pagkatapos ko ng kapanayamin, thank you, Mama Ox. Bakit? Dahil sa'yo. Nais ko mabuhay? Dahil sa'yo. Hanggang mamatay? Ikaw. Ha? Parang kumakanta tayo. Dahil sa'yo, nais kong mabuhay. Yan sa kwentong yan, patay. Patay yung kumakanta. Nais kong mabuhay, ibig sabihin patay siya. Wala namang muli nais ko mabuhay muli. Hindi, pero patay na siya noon, dinidinay lang niya. Ha? Talaga ba? Yung ba yung backstory noon? Dahil sa'yo, hanggang mamatay. Patay na siya, dinidinay pa niya. Yun ba yun? Yan ay ayon kay Brad Pitt. Bakit nga daw dahil sa'yo? Hindi, dahil sa'yo, yung sa interview ko. Kaya sila nagkalapit ng kanyang anak. Pangalawa ay sabi niya, thank you Mama Oxa. Kasi alam ko pag mali ako, sisitahin mo ko talaga. Kasi nga, di ba, syempre, pag namamamam si Baron, di ba, nag-iiba yung ugali. Pero ngayon, nakabantay ang anak niya sa kanya. At very thankful siya kay Nadia. Oo, dahil pinayagan yung anak niya na magstay sa kanya. Sobra din siyang thank you kay Nadia, di ba? Parang ganun din ay si Sino? Si Dennis Padilla. Di ba? Di ba? Kasi nga yan may picture. Nag-celebrate sila ng birthday nila yun kasama si Julia Barreto at si Claudia. Finally! Di ba? Di ba? Hindi mahapayang gatang yung emosyon, yung nararamdaman ni Dennis. Dahil noon pa ay kanya nang pinangarap na makapiling muli ang kanyang mga anak. Ayan na. Finally. Diba? At ang akala ng lahat, ito'y simula na ng magandang samahan. Hindi pala. Dahil nag-post si Dennis na screenshot ng mga netizen kahit pa ito'y tinanggal ni Dennis. And we quote, lungkot, nabudol niyo ko. Father of the bride, naging visitor? Grabe. Dito nga lang sa post na ito ni Dennis na alaman ng mga netizen na kaya pala andoon ang magkakapatid ay para ipaalam na ikakasal na si Claudia sa boyfriend nitong si Basti Lorenzo, ang kapatid ni Mateo Lorenzo, ang napangasawa ni Erich Gonzalez. Kahapon April 8 ito ikinasal. Nandun si Dennis pero ang inang si Marjorie Barreto ang naghatid sa altar kay Claudia na ang akala ni Dennis ay siya ang ama at siya ang maghahatid sa altar. Dahil sobrang disappointed ay nakapag-cryptic post si Dennis. Ang mga netizen naman ay iba-ibang opinyon tungkol dito. Merong nagsabing sana ay hindi binastos si Dennis at yung iba naman ay in-spoil down ni Dennis ang kasal ng sariling anak. Samantala, ang kapatid ni Dennis, ito yung character actor, comedian na si Jean Padilla, ay may nakapublic na long post bilang depensa sa kanyang kapatid. And we quote, ngayon lang po ako magsasalita. By 1 p.m. nasa church na po ako. Galing Bulacan, going to Alabang. Si mama po namin 5 a.m. gumising na excited same kay Kuya Dennis Padilla para sa kasal ng anak niya. Ngayon lang ako naka-witness ng kasal na hindi part ng program ang ama ng bride. Sa aga namin doon, na nandun mga event organizer, wala man lang nagsabi na hindi siya part ng program.
Di kasama sa entourage na maglalakad sa gitna papuntang harapan ng altar. Nagtanong kami kung saan uupo ang nanay namin. Ang sabi, kahit saan daw doon at yung ama daw, doon na lang daw tumabi sa mga ninong. Kaya kami ni Kuya Dennis pumunta na lamang sa likuran. Napaluha at napaiyak si Kuya sa mga nangyari. Kaya sabi ko umuwi na tayo after ng simbahan at papicture na lang sa ikinasal. Naawa rin ako sa nanay ko kasi naiyak na rin. Naramdaman ko yung sakit na naramdaman ng kapatid at nanay ko dahil ama rin ako. Ang tagal na panahon na nanunuyo at nahingi ng atensyon ng ama nyo sa inyo, mga anak, yan ba itinanim ng mga nakapaligid sa inyo? Puro kayo karangyaan at kasikatan. Sa inyo na lahat yan. Sanay kami sa hirap at hindi talaga kami nababagay sa inyo. Pero pinagkaiba naman namin sa inyo ay yung puso namin at dignidad din ninyo kayang pantayan. Kahit magtanong kayo sa ibang magulang, tama ba o mali ang ginawa nyo sa tatay nyo? Di pala father of the bride, guest of the bride. At sa comment section naman ay patuloy pa rin nag-comment si Jean. Sabi nito, di nagpapapansin kapatid ko sa inyo. Longing sa inyo sa atensyon at pagmamahal. Sobra na kayo. Isa pang comment, yung iba, mga nagkokomento kay Dennis Padilla. Alamin nyo ang simula't simula, yung mga kwento at pangyayari mula 2007. Baka masuklam kayo. Sobrang sakit lang. Nagsalita rin ang sister ni Dennis Padilla na nakatira sa abroad, si Jennifer Padilla. Ngayon lang daw siya nagsalita dahil sobra na silang nasasaktan sa nangyayari at binabash pa ang kanyang kapatid ng mga netizen. Lalo na umano at na-witness lahat yon ng kanilang ina na umiiyak dahil parang nabaliwala ang saysay ng kanilang pamilya sa kasal mismo. Sabi pa ni Jennifer, ipokrito na lang ang isang tao kung magkukunwaring okay ang lahat. At hindi raw kailanman dapat tanawing utang na loob ng isang magulang ang mapayagan siyang dumalo sa kasal ng kanyang anak. Sabi pa nito, how do you truly claim that you are very happy in life when you have a parent who cries in their sleep every night, who is not able to comprehend anymore this pain and confusion? Matapang pa nitong pahayag na dapat daw ay lumingon ang mga anak ni Dennis sa kanilang pinanggalingan. Wala umanong karapatan sila na bastusin ang kanilang magulang o itakwil ito. Nakuha rin nating impormasyon mula kay Dennis Padilla nung makausap natin ito na muntik na palang hindi matuloy ang kasal dahil tumawag umano sa kanya si Claudia para sabing baka hindi na matuloy ang kasal, pero after a few hours binalikan siya para sabing tuloy na. Ang kabuuang recorded voice interview natin kay Dennis Padilla ay mapapanood sa OG Diaz Inspires YouTube channel. Nakarating sa ating kaalaman. Nung una, sinisita lang yung buhok ni Francine Diaz. May mga nagbabash nga. Na ano sinasabi nila? Yung halatado na wig. Saka parang di bagay yung wig sa kanya kasi parang nag-age siya. Sinisisi yung mga stylist. Oo, sino daw stylist? I-fire daw. Tanggalin na raw ang stylist. Anyway, kanya-kanya ng opinion yan. Minsan napaka-harsh ng mga opinion. Kaya lang, kung iti-take ito seriously ni Francine, or next time, di ba, tatandaan na niya na mas maganda pala yung dati kong buhok, ba't ako na ganun, di ba? Anong kinalaman na yun nung mga buhok at saka? Ay, wala. Naalala ko lang. Kasi, ang nakarating sa atin, may nag-ano lang sa akin, ako, Mama Ops, alam mo ba? Sabi ko, ano? Ganyan yung pagkasabi? Oo. Ang bakla din. Ay, baklang source. Siyempre, ginagaya ko lang ang tinig. Okay, Sabi ko, Mama Ops, alam mo ba, si Francine Diaz, ay matagal mo nang nawawalang anak. Ay, Uy, hindi naman, Diaz. Porque Diaz. Talaga ba? Sandali, baka mag-react yung ibang anak ko. So, 6 pa lang, anak mo, hindi 5? Hindi, joke lang. So, ito na. Yun na nga, ang sabi sa akin, alam mo ba? Sinampal ni Francine Diaz ang isang aktor. Lalaki nito, OG? Bakit? Ayaw nga pala aktor. Sorry, dito, OG. Medyo slow tayo ngayon. Aktor, edi lalaki. Straight ba yan, Tito OG? Tapos na tayo kay Jojo Mistress, gagak ka. Hindi nga. So, sino? Ayun nga, ang balita ay si CJ Navato.
Yung kumakanta rin Tito Oji. Ano nangyari na? Ba't sinampal? Ayun na nga, medyo nakulitan daw itong si Francine dito kay CJ. Kasi nga medyo tipsy, nakainom nga, so nangungulit. So, is there magic ball pa rin yun, Tito Oji? Hindi, sa ABS-CBN ball na. Iba kasi Star Magic Ball. Ha? Okay ka? Diyosa. Okay, sorry po sa itasingip. Straight ka ba? So yun na nga. Talaga? Oo. Nakausap naman natin si CJ Navato. At ang sabi ni CJ, ano? Since hindi nag-comment ang partido ni Francine Diaz, Mamaloy, we also asked CJ Navato kung totoo bang nasampal o sinampal siya ni Francine sa ABS-CBN Ball. And we quote, "Ay hindi po totoo yun. 2 beses lang po kami nagkita. Hindi ko rin po maintindihan yung nangyari. Parang hindi ko naman maalalang nangulit ako sa kanya. Wala naman po akong problema sa batang yon, Tito Oji." End of quote. Klaro na kaya ito o meron pang gustong magsalita? Abangan natin, ha? Dininay naman pala. Hindi daw totoo. Okay. Di ba? Yun lang naman ang nakarating sa atin. Sana nga ay yung mga kaguluhan na yan matapos na dahil kaya nga nag-ABS-CBN Ball or GMA Ball dahil nga ang gusto nating ma-achieve dito ay yung samahan, yung pagiging magkakapamilya. Same time, nagre-raise tayo ng funds para sa mga foundation. Tama. Diba? Kaya dapat wala ng mga ganyan. Teka lang, Nay. Hindi ba kasama din sa eksena si Seth Pedelin? Asan si Seth nung eksena na yun? Siyempre, baka na ano rin yun. Na high blood din siguro yun si Seth. Diba? Hindi natin alam kung ano nangyari. Basta, next time, no, pag ganyan, na alam nyo na pupunta kayo sa ball, you better make sure na, hindi ako iinom. Kahit alokin ako. Iinuman ako isang tagay lang. Finish na. Kasi kilala ko ang sarili ko pag nakakainom ako. Diba? Pero minsan kasi, Nay, di ba, napapasarap. Oo nga, kasi nga sa kabila ng araw-araw o puyatan na taping, di ba? Parang ito lang yung pagkakataon na sila makakapagsaya, na kinabukasan, wala namang ganap. Kaya nilulubos-lubos na nila. Pero syempre, di ba lagi nga nilang sinasabi, ang alak ay sa tiyan. Hindi sa ulo. Syempre, di ba? Pagdating sa inuman, yung mga lalaki, alam mo na, hindi ba? Sensitive ang mga ego. Muna Tito Oji, wala naman si Eko doon na. Sorry si Jenny nang dumating doon. Mr. Magic Ball. Alam mo kaya ka hindi naiimbitahan. Mali-mali information mo. Bakit? Ego, hindi ego. Sorry. Straight ka ba? Kaya nga sana sa Mr. Magic Ball, invite nyo naman ako. Ayaw nila ng mga yung mga ganyan kasuot. Parang maghahalabira. Uy, salamat sa ukay. Diba? Ganda. Ito man Shein. Wow! Mamali ikaw. Ito Zara. Zara. Tapos Balaba. Ha? Baba! Zara na. Nagkaroon na ng balabagan. Akala ko prinsesa. Ay, naku. Basta. Yun, ha? Ay, Tito Oji, nakausap pala namin kanina si Miss Chanda Romero. Yes! Si Vice Mayor. Oo, nakita ko rin siya doon sa, kaya lang malayo sa akin. Si Miss Chanda Romero na lagi nanonood sa akin. Yes! Hi, Miss Chanda! Updated siya. Nagulat niya sa family ni Mama Loy. Diba? Paano nagulat? Ay, Grabe ka naman sa Miss Chanda. Hindi ganon. At saka kanina kausap natin, yun din yung expression niya. Diba? Kasi bakla daw siya. Sa past life daw niya, bakla siya. Yun na. She loves us, gays, diba? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Mga nanonood po sa amin, hindi pa namin subscriber. Please subscribe now. Click nyo na po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. Siyempre pa,
ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. Nandiyan pa rin po yung vlog ko ng ABS-CBN Ball na behind the scenes. At kung kailangan niyo po ng executive check-up, naku, punta na po kayo sa Kairos Health Medical Group para po sa inyong mga lab tests. Yeah, para malaman yung state of health because health is wealth. Thank you so much. Yes. At ako naman po, syempre po ang aking YouTube channel. Please subscribe po. At maraming salamat sa Headway Vera Salon for my hair. O, nagpagupit na si Daniel Padilla. Saan kailangan ko na rin magpagupit? Papaganong ka na rin, kaikli? Yeah. Dapat patira mo na rin yung mukha mo. Pagupit mo pati mukha mo. Hindi yung buhok lang ang nagaya mo. Ano yung balik mo? Diba? Si Daniel Padilla. Na, chika nga sa akin ng isang SARS. Ay, mahal pa rin niya si Catherine Bernard. Talaga? Kaya ba nagselos kay Kylie Echari? Dahil sobrang clingy na kay Catherine, Tito Oji? Yung ba yun? Chismosa. Paano ako ng dalawa Paano ako ng kanilang love team? Ayun. Katniel ka ba? Yeah! Alam mo, 11 or 12 years, hindi talaga mawawala yung pagmamahal. Oo. At saka nang agad-agad. Saka ganyan ng mga pati. Siyempre may puwang na yan sa puso, yung mga excess natin, di ba? At siyempre pa ang aking manayang pa rin sa mag-inang Ate V at Luis, at si Ryan Christian Recto, sa aking OG Diaz Inspires, Kaya na nga, pinapatawag na ng Comelec. Pinag-explain itong kalaban niya. Di ba, Josa? Pinag-explain bakit mo sinabing gano'n si Ate V, na laos si Ate V, na yung mga tagahanga ni Ate V, parang wala na rin naman, at nangamatay na yung iba, ganyan. Hindi mo natanong yun ng interview mo, Josa? Panoorin niyo na lang din sa interview ko sa kalaban ni Ate. Sa kalaban ni Ate. Panoorin niyo na din po sa aking YouTube channel. Ayan na nga. So anyway, ayan na. Siyempre, ating pasasalamat sa MA Gadget Store. Ayan, kay Madam Cadena Queen. Yes! Ay, naku, Diyos ko. Punta kayo doon. Grabe. Laging puno. Sabi ko, Diyos ko, nakakalok pala itong tindahan na ito. Puno, pila, yung mga tao. Ang dami laging tao. Oo, nakakaloka. Parang di nauubos. Very affordable ang kanilang mga gadgets. Lalo na yung kanilang iPhone at yung kanilang MacBook. Diba? Diba? Ayan po. Kasama ko yung anak ko si Erin, naloloka rin siya Mayroon pang mga pakain, pa-candy, pa-water, patubig, pa-kape, pabuko juice. Alam mo si Madam, lahat, kain mo na to, uwi mo na to. Kaya pala lahat siya siya yung nangungunang tindahan niya sa Green Hills. Yes. 21 years na pala siya nagtitinda. Yes. Ay nako. Yan po sa MA Gadget Store sa Green Hills. Yes. At syempre pa, yung mga NCLEX passers natin dyan. Yes. Mga nurses natin. Ay nako. Ito ng pagkakataon ninyo kung gusto nyo magtrabaho sa New York. Ay bilang nurse, syempre. Yes. Mag-PM lang kayo sa White House Cares. Tama. Ang legit na legit. Yes. Marami na silang natutulungan mga Pinay, mga Pinoy. Basta importante makapasa sa mga requirements nila. Malay nyo, dyan na kayo mamuhay sa New York. Diba? At syempre, binabati natin si Sol Aragones na nangunguna ngayon sa survey sa Laguna. Wow! Bilang governor. Ito na talaga ang swerte ng Laguna. Tama. Parang Maynila. Oo. Diba? Swerte kasi merong Sam Versosa. Na hindi ibebenta ang Maynila. Yes. At talaga namang lahat ng pera ng Maynila ay para sa mga Manilenyo. Tama. Walang kupitan. Tama. Kasi naman noon pa naman may mga negosyo na talaga si Sam. So hindi niya kailangan yung panglalamang sa kapwa at pangungurako. Tama. At saka sa Senado, di ba? Ang libreng kolehiyo, nandyan si Senator Kiko. At saka si Kiko Pangilinan. Yung murang pagkain, Senator Kiko Pangilinan. At saka si Heidi Mendoza. Yes, for good governance. Pagbigyan niyo naman si Heidi Mendoza. Yes. Hindi kayo magsisisi. Talaga aalagaan niya
siya ang mag-iingat ng yaman ng Pilipinas. Tsaka syempre, ayan, nagpapasalamat nga pala si Maro Domingo, kapatid ni Robby Domingo. Ay! Na tumatakbong konsyal sa Pulilan, Bulacan. Ay, naku. Ay, subukan niyo yan. Try mabait nyo. na bata yan. Yes. Si Maro Domingo. Yes. Siyempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Osin Odias, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa muling gigising po tayo tuwing umaga, wag na wag po tayo makakalim. Magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, Every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi inyong inihirit sa amin? Ilog mo. Kaya pa ba, Nay? 2 a.m. na kasi. Ichika mo na, dali. Time. Ibida mo na, dali. Ayan yung uruko na may patakay dito. Ibida mo na, dali. Bida dishwashing. Narinis na kayo. Yes. Ni Lani. Ha? At ni Yes. Alvin. Ay, Ate Lani. At saka ni Tita Mary. Tita Mary. Ano ba? Tita Vic. Ganyan. Tita Vic. At Tita Sikina. Kina. At si Ingrid. Yes. Alam mo na. Si Tita Lilian Tolentino. Si Tita Lilian.